So sa ngayon po, mag-start tayo. Ang gagamitin kong prayer din kay Saint Joseph, no? Si Saint Joseph, itong evangelization natin, i-offer natin sa kanya kasi Saint Joseph is the patron saint of the Universal Church. So, Saint Joseph, itataas ko po sa inyo, si Sister Kite at si Brother Bill, si Brother Elson, si Brother Aldrin, si Sister Karina, Ate Emily, si Brother John, Sister Jessica, ang buong Christ Family Prayer Group. Lahat po kami na nakakadalo at hindi nakakadalo. Tinataas ko po Saint Joseph. Pati yung aming digital evangelization sa first Thursday of October. 3 minutes po kami. Ang topic po namin ay prayer. So kung ano pong magustuhan yung ma-inspire kayo tungkol sa prayer, 3 minutes. Kung walang 3 minutes, kahit 2 minutes lang, kahit 1 minute. Ang mahalaga po makapag-share kayo, makapag-start, no? So yung 3 minutes, wag po kayo mag-abala. Kahit na 1 minute lang. Nung parang nangyari sa TikTok natin, 1 minute lang. Okay lang po yun, 1 minute lang, no? Pwedeng tungkol sa prayer o tungkol sa experience nyo sa prayer. Okay po. Glorious Saint Joseph, foster father and protector of our Lord Jesus, to you do I raise my heart and hands to ask for your powerful intercession. Please obtain for me from the kind heart of Jesus the grace and help I need for my spiritual life and my earthly journey. I also humbly ask for the grace of a happy death and for the special favor I now implore for all the members of the Christ Family Prayer Group. Guardian of the Word incarnate, I am so hopeful and confident that your prayers on my behalf will be graciously heard before the throne of God. Dearest Saint Joseph, through the love you bear for our Lord Jesus and for the glory of his name, please hear my prayer and obtain my petition. Amen. Heaven. Uh, Those who die in God's grace and friendship and are perfectly purified live forever with Christ. They are like God forever, for they see him as he is, face to face. By virtue of our apostolic authority, we define the following. According to the general disposition of God, the souls of all the saints and other faithful who died after receiving Christ's holy baptism, provided they were not in need of purification when they died, or if they then did need or will need some purification when they have been purified after death, already before they take up their bodies again and before the general judgment. And this since the ascension of our Lord and Savior Jesus Christ into heaven, have been, are, and will be in heaven, in the heavenly kingdom and celestial paradise with Christ, joined to the company of the holy angels. Since the passion and death of our Lord Jesus Christ, these souls have seen and do see the divine essence with an intuitive vision, and even face to face without the mediation of any creature. This perfect life with the most holy Trinity, this communion of life and love with the Trinity, with the Virgin Mary, the angels, and all the blessed, is called heaven. Heaven is the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings, the state of supreme, definitive happiness. To live in heaven is to be with Christ. The elect live in Christ, but they retain, or rather find, their true identity, their own name. For life is to be with Christ. Where Christ is, there is life, there is the kingdom. By his death and resurrection, Jesus Christ has opened heaven to us. The life of the blessed consists in the full and perfect possession
of the fruits of the redemption accomplished by Christ. He makes partners in his heavenly glorification those who have believed in him and remained faithful to his will. Heaven is the blessed community of all who are perfectly incorporated into Christ. This mystery of blessed communion with Christ, with God, and all who are in Christ is beyond all understanding and description. Scripture speaks of it in images: life, light, peace, wedding feast, wine of the kingdom, the Father's house, the heavenly Jerusalem, paradise. No eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived what God has prepared for those who love him. Because of his transcendence, God cannot be seen as he is, unless he himself opens up his mystery to man's immediate contemplation and gives him the capacity for it. The Church calls this contemplation of God in his heavenly glory the beatific vision. How great will your glory and happiness be, to be allowed to see God, to be honored with sharing the joy of salvation and eternal light with Christ your Lord and God, to delight in the joy of immortality, in the kingdom of heaven with the righteous and God's friends. In the glory of heaven, the blessed continue joyfully to fulfill God's will in relation to other men and to all creation. Already they reign with Christ. With him they shall reign forever and ever. God bless. God bless po, no? Sinasabi po natin sa prayer si Sister Emma, no? Napakaganda po ng topic ngayon, no? Ito po yung, diyan po tayo patungo sa heaven. Nung binasa ni Sister Kite, no, na hango sa Catechism of the Catholic Church, no? Pwede po yung balik-balikan nyo, no? Nakapost naman yung po sa Christ Family Prayer Group, chat group, no? Ang heaven, basically, no? Nung pinaka-essence nito, sa binanggit, it is a community of life and love with the Holy Trinity, with the Blessed Virgin Mary, with all the saints and angels. Communion of life and love. Yung heaven, ano po yan eh? We can only, sabi ng Catechism, maraming images to describe heaven, no? Banquet, life, light, kingdom, maraming images kasi suspension eh, no? It is perfect enjoyment. Wala tayong idea ng perfect enjoyment eh, kasi mga enjoyment natin minsan nakakaumay, di ba? Paulit-ulit na lang, pero doon hindi tayo mauumay. No, walang umay doon sa langit, no? It is a perfect joy. Ang tawag dito beatific vision. Beatific, ibig sabihin ng beatific, happy. Makikilala mo ang Diyos, sinabi doon sa Catechism, without the help of anyone else. Direct knowledge from God. Halimbawa, ngayon kasi nalalaman natin ang tungkol sa Diyos, tungkol sa lahat ng mga mystery ito, dahil sa turo ng simbahan. Sa sharing ko. Sa sharing nyo habang kayo nag-google din. May other means para malaman natin yung tungkol sa Diyos, ni-reveal ni Jesus, no? Pero sa heaven, direct yan, direct. No, wala nang yan, wala nang, hindi natin kailangan ng isa't isa. Kasi yan, direct na ipapakita ni Lord ang kanyang sarili sa atin. No, forever yun, forever.
Kaya nga kinote dyan ng Catechism yung 1 Corinthians 2:9. Eye has not seen, ear has not heard, nor has it dawned on man's imagination what God has prepared for those who love Him. Diba? Lagi tayo inuulit sa Tagalog, no? Hindi pa nakikita ng mata, ni hindi pa naririnig ng tainga, ni hindi pa pumasok sa imahinasyon ng tao ang hinanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So ang heaven, perfected na tayo. No? Pag namatay tayo na wala ng kasalanan, o kung meron mang kasalanan, pupurify mo tayo sa purgatory, kaya yung po importance ng bago tayo mamatay, meron tayong papal indulgence. No, na-receive ni Brother Egay. Kasi pag naka-receive ka ng papal indulgence, hindi ka na daan sa purgatory. Yung eternal guilt tsaka temporal punishment due to sin, wipe out po yan sa papal indulgence. Kaya sa mga kakilala natin, pag alam natin na malapit-lapit na, tumawag na tayo ng pare, no? Para mabigyan po siya ng papal indulgence. Napakalaking tulong yan. Biro mo, naging instrumento ka para yung tao makapunta sa langit. Bukas, Friday, hindi ko alam kung ilan pa kaming malalakas na classmates ng high school ang makikita. Pakipag-pray natin, no? Ang pangalan niya Bert Castillo. Dati siyang classmate ko siya nung high school. Naging consulate siya, no? Naging consular officer sa Chile, sa Germany, sa Europe, sa Philippines. 68 years old siya. Inatake na sa puso, inopera na sa puso. Tapos mga 2 weeks ago yata o last week, na-stroke. Ang prognosis ng doktor, pinauwi na. Wala na raw magagawa. Ibig sabihin, gagamutin lang sa bahay. Pag nagkasakit, inatake, balik doon sa ospital o maaring mamatay na sa bahay. Kaya bukas magkikita kami. No? Kung sino pang available na malakas pa. No, magmimisa ako ron. 3 kaming pare, siguro pupunta ron, magka-classmates. Bibigyan namin siya ng papal indulgence na. Paghahanda niya papunta sa langit. Of course, kung will ng God na pagalingin siya o pahabain pa buhay, praise Jesus. Pero kung hindi, hinahanda na natin siya sa heaven. So yung mga binasa nyo ngayon, ayan na po maramdaman niya. Pag namatay siya, after mabigyan siya ng papal indulgence. Maganda, alam niyo po, paulit-ulit, no? Kahit na once a month, i-review nyo yung topic on heaven. Kasi you always look forward to it. Kasi lahat ng ating sufferings, ano lang yan, saglit lang po yan kung makikita natin ang eternity ng heaven. Sinabi nga ni Saint John Chrysostom, no? Sinabi niya, kapag nasa mountain top ka, yung mga makikita mo sa baba, maliliit lang, di ba? May makita ka mga buildings doon, napakaliit lang. Kasi nasa mountain top ka na Parang ganun din ang attitude natin sa heaven. Ang lahat ng mga na-experience natin, hardships, struggles, sickness, sufferings, trials, challenges, kung titignan po natin yan from the point of view of eternity, lahat po yan napakaliit. Imagine nyo, nasa bundok kayo, tapos tumitig na kayo sa baba, kahit na napakataas na puno yan, lit ang tingin nyo. No, ganun din ang problema natin, yung dinadaanan natin dito. Napakaliit yan as compared to eternity. No? I wish na magawa nyo once a month, lagi ni-review nyo ang heaven. Tapos siguro, sa first week of October siguro, topic natin prayer. Sa second week of October, topic natin heaven. 3 minutes din kayo, 3 minutes. Kasi dapat ma-excite tayo, ma-excite Di ba, libawa, magabakasyon kayo. Libawa, si Brother Al, tsaka si Sister Karina. Kunyari, pupunta ng Hong Kong, di ba? Pupunta kayo ng Hong Kong.
Di ba maganda? Wala pa sa Hong Kong ay masaya ng ano nyo, ang inyong mga muka. Yung inyong mga diwa, nakatuon na sa Hong Kong. O kayo, o si, ano, o diba, si Brother Jan. O, di ba, pumunta kayo Singapore. O, bago kayo pumunta ng Singapore, masaya na kayo eh. O, pumunta kayo ng Japan. O, iba na attitude nyo eh. Nasa airport pala kayo, nakangiti na kayo. Parang ganun din po tayo pag naisip natin lagi yung heaven. Halimbawa, nakareceive kayo ng communion. Di ba sinabi ni Jesus, no? He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Biro mo na sa heaven ka. So, Holy Communion is heaven on earth. Kaya every time you go to Mass, you always look forward sa pagtanggap ng communion because it is heaven on earth. O sige, may dalawang topic tayo sa October ha. O, first Thursday, 3 minutes ang topic prayer. Kahit 1 minute lang, okay lang yon. Sa second September ng October, Thursday, ang topic natin, heaven. 1 minute din o 2 minutes. Para yung tao, medyo maingay nyo kung saan tayo patutungo. No? Bakit anong ginagawa ng Bible study natin? Anong ginagawa? Ang purpose ito sa langit. Piniprepare natin yung sarili, no? Sa heaven. No? Kaya ako rin magpe-prepare for 5 minutes, no? Kayo 3 minutes, no? Topic natin heaven, no? So ang pinaka-essence ng heaven, di ba, nabanggit dyan, it is a communion of life and love with the Holy Trinity and all the inhabitants of heaven. Ayan po pinaka-essence niya, no? Ang tawag dyan na sinasab beatific vision o sa letter ni John, 1 John 3:2. We shall see God face to face as He is. Hindi ba napakaganda yan? Makikita mo yung Diyos mo. Face to face. Oo. Siguro parang ano rin yan parang mga tao nung dati uso yung mga ano, di ba? Yung mga sulatan o mga na makikita kayo, di ba? Nakitext kayo. Makikita kayo ng sa ganitong bagay. You look forward to it, makikita mo face to face. No? Excited ba kayo makita niyo yung Diyos face to face? Ha? Kasi kailangan po yun, ma-excite tayo. Lord, one day I will see you face to face. Ayun po unang katangian ng heaven. We shall see God as He is. Direct vision yan. Direct vision. Union with God. Pangalawa, na pwede ko mabanggit to sa ating mga catechism, no? You will have the gift of understanding God. Bibigyan ka ng gift ni Lord, maintindihan mo na siya. Napakaganda no, maintindihan kita, Lord. Ako, nakatry ako lagi ng way para maintindihan kita at sinishare ko sa tao para maintindihan ka. In heaven, aside from union with God, we will be given the gift of understanding God. Maintindihan mo ang Diyos. No? Ang ganda niya, no? Biro maintindihan kita, Lord. Ikatlo, ito na pinakamaganda we shall have perfect happiness, perfect enjoyment, perfect delight in heaven. Perfect, ma-imagine yun. No, tayo Ate Emily, ba? Pag gumigising sa umaga, masakit ang mga buto. Pagdating doon, ako wala na sakit ng buto natin, Ate Emily. Yung hirap na hirap tayo maglakad. Naku, wala na po yan, no? No, mag-enjoy tayo ng gusto. Perfect delight. Perfect enjoyment with God. O Brother Alvin, no? O, biro mo, yung mga paghihirap natin dito sa mundong ito, wala na yan, Brother Alvin. Perfect enjoyment Binasa ko dito sa Catechism ni St. Thomas Aquinas. No? Ito ang description niya. At ang ginamit niya ay kinuha niya sa sa Genesis 15:1. Sinabi niya,
Kasi nakalagay rito, no? Nung sinabi ko yung we will be united with God, no? Yung first, we will be union with God. Pangalawa, we shall have the gift of understanding God. At yung pangatlo, perfect enjoyment, no? Yung po yung heaven ang topic, no? Yan po, yung tatlong yan. Eh, ganito pag tingin naman ni St. Thomas Aquinas, no? So, being united to God Himself is the reward and end of all our labors. Ah, magandang pagkasabi ni St. Thomas Aquinas, no? Ulitin ko po, no? God Himself is the reward and end of all our labors. So yung ginagawa po natin ngayon, yung ginagawa niyo po, Brother Adrin, Sister Karina, sa pag-a-attend nyo ng mga posisyon, Ate Emily sa inyong pag-aaral, si Brother Alvin sa pag-serve sa parish niya, si Sister Kite sa pakikinig niya kay Father Smith, si Sister Eva sa kanyang mga devotions, si Brother John sa kanyang pag-aaral na makinig, na matuto kung sino ang Diyos. God Himself is the reward and the end of all our labors. At ang kinote ni St. Thomas Aquinas sa Genesis 15:1, ano kalagay? I am your protector and your reward exceeding great. So habang kinikilala natin ng Diyos, habang tayo ay patungo sa langit, God is our protector para makarating tayo sa langit. Kasi without God, di makapunta sa langit. Poprotektahan niya tayo para makarating tayo sa langit. Ang pag-protect niya sa atin through the sacraments, no? We go to confession. Pag gumaksak tayo, no? O we receive the sacrament of the Holy Eucharist, the bread of life, our food in our journey towards heaven, the Eucharist. He is our protector. O pag malapit tayo mamatay, the anointing of the sick, we shall receive viatic, no? We shall be given the papal indulgence. God is our protector para makapunta tayo sa langit. Thank you, Lord, ah. Hindi po namin kaya pumunta ng langit. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya pumunta ng langit. Kailangan ko ng protection para ako'y makapunta sa langit. It is God's grace, no? Kaya nakalagay ito. I am your protector and your reward exceeding great. So, ang reward ko, Lord, sa aking paglilingkod sa iyo, pagmamahal ko sa iyo, ay ikaw mismo. At hindi ko maunawaan niya, no? Hanggang ako hindi makarating sa langit, no? So, nakalagay dito, so perfect vision, no? Finalo up ni St. Thomas Aquinas. Ang kinote naman niya rito, 1 Corinthians 13:12, tungkol sa love to eh. Ang sinabi niya, we see now through a glass in a dark manner, but then face to face. 1 Corinthians 13 verse 12. Ang ganda ng ginamit niyang scripture, no? Verse, no? Eh, dahil siya, theologian siya eh. Angelic doctor si St. Thomas Aquinas eh. Alam niyo parang mirror. Di ba? Meron kayo salamin sa bahay, di ba? Minsan yung salamin niyo, ano po, malabo. Di ba? Ganyan sa ngayon. We see in a dark mirror. Tapos si Lord, aalisin yung labo. Di ba? Pinupunasan natin ng basa at saka ng papel, di ba? Para makinis, di ba? Para makita natin yung image. Then we shall see Him face to face. Kaya kung ang Eucharist ay heaven and earth, dito pa lang sa mundong ito, nililinis na ni Lord yung mirror hanggang makita natin siya face to face. Dito pa lang sa mundong ito. Kasi heaven begins on earth. Di ba sinabi ni John chapter 17 verse 3, eternal life is to know you and Him whom you sent, Jesus Christ. Yung makilala natin ang Diyos at si Jesus ay eternal life na.
No, pero ano po yan in a dark manner yan, parang mirror na ano po yan, na malabo pa. Pero habang nagpe-pray tayo, lumalalim ang prayer life natin kay Jesus, si Jesus unti-unti niyang pinupunasan ang mirror. Nagiging clear si Jesus sa buhay natin, no? Kaya nga isang psalmist, nakalimutan ko kung ano psalm yun, no? When I wake up, I shall see you, O Lord. Na-share ko sa inyo minsan, may isang pari kami. A very holy priest, no? Pangalan niya si Father Lysring. American priest, poet yun eh. Pag naglalakad sa forest namin yun at makita ng mga trees o rivers o whatever. At nung kasama kanya, gagawa siya ng poem on the spot. Matanda na siya noong time na 84 years old na siya. Na-share ko na sa inyo eh. Napansin lang namin, pag free time, lagi siya nasa chapel namin. Natutulog o nakakatulog habang nagdadasal. Tinanong namin minsan, Father, bakit ka lagi nasa chapel? Nagdadasal ka tapos nakakatulog ka dyan. Kinote niya sa amin yung psalm, nakalimutan ko kung anong psalm ngayon. No? Ang pagkasabi ng isang psalm is, when I awake, O Lord, I shall be in your presence. Ganon din po yun. No? Tayo, Ate Emily, ang pinakamatanda sa grupong ito, chronologically tayo mauuna. Chronologically, no, kung wala maaksidente sa ibang kasamahan natin na bata pa, no. Pero chronologically tayo na po. 'Di ba ang ganda? Na paggising natin sa umaga wala na tayo rito. We shall be in the presence of Jesus. Ayun po yung heaven. Ay, hindi ko lang makot kung saan psalm yun, no? When I awake, I am in your presence, O Lord. Kaya may kanta yun, nakalimutan ko lang, no? Noong 1980s may ganung kanta, no? Na when I awake, O Lord, I shall be in your presence. Ayun po yung heaven. No? Now in a dark manner. Malabo. Pero habang lumalalim tayo kay Lord, nililiwanag niya. At makita natin siya face to face. And when we see Him face to face, there will be perfect understanding of God. And we shall have perfect enjoyment. Hindi mo, paggising natin, Ate Emily, wala na tayong sakit. Masayang masaya tayo. Lahat ng paghihirap natin, pupunta tayo sa doktor. Yung paghihintay natin matagal, ang hirap. Nung pumipila ako sa PGH, appointment ko, alas 2 ng hapon. Dumating yung doktor, 5:30, minsan 7, o minsan 6:30. Biro mo yung paghihintay mong yun. No? Ganun din, nung kahapon, pumunta ako sa office ng senior citizen sa Marikina para libre yung atorvastatin. Oh. Tagal ko rin pumila dahil ang dami namin humihingi ron eh. Mga iba mas matanda. Naawa ako sa kanila eh. Kulang upuan, kaya ako nakatayo lang. Oh, pero pagdating sa heaven, wala na lahat yan. Tapos pag ang perspective natin ay heaven, para lang si St. John Chrysostom, no? Para tayo sa mountaintop, lahat yan maliliit lang yan. Compare mo yung the glory. Di ba sinabi ni St. Paul yan eh? 2 Corinthians chapter 4:17. This light and momentary affliction or suffering sa ibang translation. This light lang yan, and momentary suffering is giving us an eternal weight of glory beyond comparison. Ayan ang gagamitin kong homily bukas sa classmate ko. Yung sufferings mo, Bert, light lang yan, tsaka momentary. You are being prepared for the eternal weight of glory beyond comparison. 2 Corinthians 4:17. Babaan natin. 2 Corinthians 4:16. Ano nakalagay doon? We do not lose heart. Hindi tayo nanghihina. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. We do not lose heart. Though our outward life is wasting away. Tumatanda tayo, di ba? Nakakaroon tayong lawlaw dito sa braso.
Mahina yung mga buto natin. Though our outward life appearance is wasting away. Ito sinabi. Our inward life is being renewed day by day. Naku, ang gandang promise yan. In more than 2 months, 70 years old na ako. Patanda ng patanda na ako. Naramdaman ko na rin ang hina ng katawan ko katulad ng mga ibang classmates ko. Sinabi ng 2 Corinthians 4:16, we are wasting away. Pag naglalakad ako, minsan nakabaston na ako. Yung anak ko, hinahawakan ako. Kasi minsan nadudulas. My outward life is wasting away. Is wasting away. Of course, sa inyo, mga iba, hindi pa ganyan, no? Pero, Mabilis ko sinabi, nakukuba na eh. oo, Ang hirap kaya lumakad ng mahirap ang masakit ang buntot. Ay, ang buntot. Ang, oo, ang tuhod. opo. Nakukuba na ako. Minsan sa Ganun, paglalakad oo. ko. Yung kaibigan ko, 80 Kahit years old, sabi ko, pagdating ko sa heaven, diretso na yung aking post. oo. Yung kaibigan ko, 80 years old, nakita kami kanina. Hirap siya maglakad. Ina-acupuncture siya once a week para sa buto niya. Pero nag-reflect kami ng 2 Corinthians 4:16. Though our physical life is wasting away, may lumalala ang sakit eh. Our inner life is being renewed day by day. Tignan niyo po yan. I-check niyo po mamaya. 2 Corinthians 4:16. Our inner life is being renewed day by day. Praise Jesus. No? Day by day. Pangako niya yan eh. Kasi may mga time tayo, di ba, Ate Emily? Ewan ko, mga iba dyan, no? Minsan nagigising ka, di ba? Para kang malungkot. O depressed ka. Oo, ganyan naramdaman natin eh. Part of our yan eh. Yung physical, makeup because of our physical illness. Nakaka-depression. Minsan malungkot ka. Tapos nawawala uli. Kasi pangako ni Jesus yan. When you pray, I will renew you day by day. 2 Corinthians 4:16. Panghawakan nyo po yun. Pag nalulungkot kayo, parang naboboard na kayo na parang ganito na lang, mabigat masyado, basahin nyo 2 Corinthians 4:16. At kung ganaan pa kayo, dagdag nyo hanggang 2 Corinthians 4:17. This light and momentary suffering is preparing us for an eternal weight of glory beyond comparison. Di ba? Mabigyan ng pag-asa. May hangganan to. May hangganan. At ang hinahanda sa akin ni Lord, eye has not seen, ear has not heard, nor has it dawned on man's imagination what God has prepared for those who love Him. Alam ni Jesus, mahal natin si Jesus. Alam niya. Lahat kayo, alam ko. Ate Emily, Brother Elson, Brother Aldrin, Sister Karina, Brother Alvin, Sister Kite, si Sister Emma, Brother John, Sister Jessica. Alam ko, mahal natin si Jesus. Alam ko yan, may degrees eh. Di ba, nakalagay bukas, sa gospel bukas, na isi-share ko. Di ba, yung the seed sown on good soil, namunga. Mga iba 30, mga iba 60, mga iba 100. Ako, namumunga ako. Siguro mga 10. O kayo siguro 20. Kayo, iba 30. Dahil mahal natin si Jesus eh. No? Pero pagdating sa langit, ay napo, napaganda yan. No? Parang parang Lord, parang tama na. Sobrang saya. Pero kasi forever yan eh. Kasi God Himself is in us, kaya yung joy natin, hindi boring. Di ba may mga times ba parang nakaka-bored minsan eh. Di ba? Pero doon walang boredom eh. Kasi it is the fulfillment of our deepest desire to be happy forever with God in heaven. Kasama mo si Mama Mary, 9 o'clock, nag-rosary kami. Pagdating sa langit, makikita ko si Mama Mary. Kay St. Joseph, ang ganda sila ko. St. Petron Saint ko eh. Oo. Si Sister Emma, binigyan niya tayo. Sino ba nagbigay sa atin ng kay Peter Alcantara? Sino po nagbigay niyan? Kayo po, Ate Emily o si Sister Emma? Sister Emma. Sister Ginagamit ko Emma. kay St. Martin de Porres.
Oo, Binalik makikita ito. natin Sister Emma, no? Si Saint ano, Peter ano. Oh, makikita natin doon. Yung pinaganda sa lahat tapos yung mga sufferings natin, lahat tayo may mga pain tayo eh, may mga sakit na rin tayo, iba. Naku, napakalitan. This light and momentary suffering is preparing us for an eternal weight of glory. Kung Sige. imagine yan, we shall Teacher, may live. tanong ako. Sige po. Um, Kasi di ba alam naman natin lahat ng heaven is the dwelling place of God. At Opo, in the future, dwelling place din natin opo, na dahil doon ang ating final destination. opo, Paano ho ang view? Ano ang pananaw ng ibang religion, sabihin natin? opo. Kunyari, ang Protestant, ang Jehovah, ano ang view nila sa heaven? Pareho rin ng Catholic. Ah, meron silang vision of God. Oh, pareho natin. Pero hindi heaven pa, Bishop. Kasi yung Jehovah kasi maliligtas lang 144,000 eh. Hindi na po tayo kasama ron. 144. Pero napaliwanag ko na po yan sa aking sa aking Facebook. Pinaliwanag ko yung 144,000. Pinaliwanag ko puro, no? Kung ano ibig sabihin ng 144,000. So, makasama tayo. Ah, of course, essentially pareho lang. Pareho. Kasi hindi sila dadaan sa purgatory. Hindi sila niwala sa purgatory eh. Surprise sila para sa purgatory sila. Surprise sila. Pero yung heaven, essentially the same with us. Essentially. Kasi ang atin heaven kasi tatlo eh. Vision of God, uh, vision of understanding of God, at perfect happiness. Ganon din po sila sa heaven. May tatlong ganon na. Pwede pala natin sila makita in the future. Pwede natin Oo, makita yung ibang ano. makikita po natin sila kapag dumaan sila sa ano. Kasi to prepare in heaven, kailangan natin kasi una, meron tayong faith kay Jesus. Pangalawa, preparation natin, we have love in our life. Kasi love covers a multitude of sin, no? 1 Peter 4:8. Sinabi ni St. Paul, I may have all the gifts in the world, but if I have not love, I am nothing. Kaya to prepare ourselves to heaven, unang-una, we repent. Kaya we go to confession. So ito yung preparation natin sa heaven. Pangalawa, we receive Jesus in the Eucharist. Preparation to sa heaven. Pangatlo, we do acts of love. We do good works. Alam niyo pa siyang good works? Napakadali. Na pwede niyong gawin, na pwede natin gawin araw-araw. Ano po yun? Bishop, Opo. na-mention mo yung parang requirements para makapasok ka sa Sa langit. heaven. Opo. Sa heaven. Kasi may nabasa ko dito, how to build heavenly wealth. Mm-hmm. So, sabi naman ng Biblia, the Bible does not forbid owning material wealth, but it warns against hoarding it or worshiping it. Mm-hmm. You can actively shift your capital to heaven's bank. Opo. So may bangko pa lang ang heaven through intentional selfless choices. Opo. May mga choices yan. Ito bali mayroon akong i-share sa inyo na Opo. 4 na choices. Opo. So, ang number 1 is radical generosity. Opo. So, ito yung giving financially to help the poor, support the widows, and meet the immediate physical needs of others. Yung pangalawa, yung kingdom stewardship, yung funding ministries, global missions, and community outreach projects that share God's word. Pangatlo, selfless service, committing your time and personal skills to teach, mentor, or care for the vulnerable. At yung pang-apat is righteous character, practicing forgiveness, loyalty, justice, and loving your enemies in everyday interaction. So ito yung paraan para makapag-invest
tayo sa sa heaven. Opo. So akala mo madali pero talagang yung apat na to is napaka bigat po nitong requirement. Opo. Pero with the help of the Holy Spirit and then Jesus Christ, magagampanan siguro natin to paunti-unti Opo. para makarating tayo sa langit. Oo. Yun lang po, So yung Bishop. Opo, thank you po I-share niyo po 'yan sa second week of second week of October. Yung taong 'yan, Sige po. yung way po niyan to understand paano makapasok sa langit. Sa atin, yung mga binanggit po niya, kasama po yan sa corporal and spiritual works of mercy, no? Yung pagtulong, yung almsgiving, nandoon po yun. Kaya nga pag meron tayong Holy Week, ang ginawa niya, yung understanding ng Protestant, paano pero all the same din, ibang words lang ang pagkagamit. Una, righteous living, no? Yung karakter mo. No, yung pride, envy, avarice, lust, gluttony, anger, sloth, no? Pag hindi ka forgiving na tao, yun yung tinatawag niyang righteous character. No? He expressed it sa kanyang way na nabasa niya ron. Sa ating sinabi natin, dapat righteous character ka, the fruit of the spirit. Meron kang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, humility, and self-control. Isang way po presenting that, no? Yung sinabi po niya, yung bangko, ang ibig sabihin ng kasi puro image yan kasi nakalagay sa Galatians 5:6, what matters is faith that works itself through love. Nag-iipon ka. No, nag-iipon ka ron, no? Ayun sinasabi naman ng nakuha niya po yan sa parable ng talents. Naalala nyo? May binigyan ng 5. Nag-invest siya. Kumita ng 5. Oh Lord, ito, 5 kinita ko. Sabi ni Lord, good and faithful servant. Oo. No, isa 10. Lord, nakakuha rin ako ng 10 talents niya. Oh, good and faithful servant. Yung isa tinago, isang talent niya. Ano sinabi ni Lord? I-condemn ka. So, sinabi ng taong you use the God-given talents. So, yung taong yun, ginawa po niya yung gagawin po natin nung sa second Thursday ng October. So, ayun ang assignment mo, Brother Aldrin, no? Yung mga ways, no? Requirements. Of course, kaya nga sinabi ni Jesus, repent and believe the good news, no? Mark 1:15. So, ayun po ang sharing nyo sa para yung tao, lahat tayo makapunta sa langit. No? Nakalagay nga sa 7:21, Matthew 7:21, it is not those who say, Lord, Lord, who will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my heavenly Father. No? Kaya sinabi ko rin sa Facebook, no? One sentence na nilagay ko rin, no? Being a Christian does not guarantee our salvation. Being a Christian does not guarantee our salvation. We have to practice our Christianity for it to become saving faith, saving Christianity. No? So, napakamaraming ways to present that, no? Si Brother Adrian, ayan ang i-share nyo sa second Thursday of October. Ganun din. Ganun din po kayo, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, no? Para maraming tao, bilhin mo kung marami nakarinig dyan, Brother Aldrin. At ang tao gusto pumunta ng langit. Natulungan muna. Ito pala dapat kong gawin para ako. Mag-depend ako sa Holy Spirit. No? Sanabi nyo, without the help of the Holy Spirit, we cannot do it. Ganun. Okay na po yun. Okay. Siguro marami pa tayong topic sana, pero wala nang time. Ganun lang po. Gawin po natin to. Ilalagay ko rin po sa chat group natin, no? Time to share. Makikita na po sa YouTube lahat ng mukha natin. Yung mga iba pwede ayaw mag-share, okay lang po. Basta mahalaga makita ni mukha ron, no? Yung ayaw, kahit na hindi mag-share, at least makita na. Para yung tao alam nila na may kasama pala kami na siniseryoso ang kanilang pananampalataya. Ayun ang purpose natin, no? Si Ate Edith, si Ate Renita, kung gusto nila mag-share ng 2 minutes din o 3 minutes. No? Si Sister Emma, no? Mag-share po kayo kahit na 3 minutes. Okay na po yun? Okay na po? So, we will pray, no, na Lord, sana
yung mga requirements para makapasok kami sa heaven, magawa po namin. Sa sinabi ni Brother Aldrin, magawa po namin, Lord, para makapunta kami sa langit. With your help, sinabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me, and the Holy Spirit to empower us to do what you require of us so that we can reach heaven. And for our part, as Catholics, we go to confession. We meet you, Lord, in the sacrament of confession. We meet you, Lord, in the Eucharist. And we meet you in the sacrament of the anointing of the sick when we are preparing ourselves to depart this world, to exit this world, and to enter heaven, to be with you, to share your communion of life and love together with all the angels and the saints. Basbasin muli, Lord, ang Christ Family Prayer Group. Lahat po kahit hindi po nakakadalo. Basbasan niyo po si Brother Aldrin, Sister Karina, si Brother Elson, si Ate Emily, si Brother Alvin, si Sister Kitet, si Brother Bill, si Sister Emma, si Brother John, Sister Jessica. At lahat po na maraming humingi ng prayer sa amin for their needs, O Lord, physical and spiritual needs. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you. And with your And your spirit. spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God Amen.